Hi! Welcome back to Sapang Realidad. Ako si Jay and today let's talk about something that's easier said than done. Letting go. Sabi nga, the art of letting go is never an easy task. Well, lahat tayo may mga bagay na mahirap bitawan. Mapa-relationships na hindi na healthy, failures na patuloy nating dinadala, or expectations na hindi natin natupad. We often tell ourselves, kaya ko pa to, kakayanin ko to, sige lang, laban lang. Pero alam mo ang totoo, minsan ang mas matapang na choice ay hindi ang ipaglaban, kundi ang bumitaw. So today, let's talk about how we let go, why it's so hard, ba't kailangan to, and how we can finally move forward. So, may nagtanong, sabi, why is letting go so hard? Bakit nga ba mahirap bumitaw? Alam mo, pinagnilay-nilayan ko yan. Tapos ito yung mga naisip kong sagot eh. Una, takot tayo sa pagbabago. Kasi minsan mas madali ang manatili sa nakasanayan kahit alam natin hindi na ito tama. Yun yung sinasabing complacent na tayo dun sa comfort zone natin, sa inner box. Kaya okay na to, tama na yan. Yan ang lagi nating naiisip. Masyado tayong takot lumabas. Alam mo, napakalawak ng mundo. At sa bawat oras na mas pinipili mong ikahon ang sarili mo, ang dami mo na palang nasasayang na opportunity na baka doon mo mas mahanap yung sarili mo. Meron din naman pinangahawakan pa kasi natin yung what if. What if magbago pa? What if may chance pa? What if bukas okay na? What if pag nakita niyang nasaktan ako, mahabag siya, magbago siya? Lagi na lang nating pinangahawakan yung what if. At sa kakahawak natin sa what if, unti-unti na pala tayong nauubos nang hindi natin namamalayan. At isa sa na-realize ko, takot kasi tayong sa pagkawala. Alam mo yun? Letting go means accepting that some things are truly over, and that can be painful. Acceptance is one of the stages in moving on. Yung harapin at tanggapin na tapos na. Na ito na yung dulo. Hirap yun pero yun din talaga yung dahilan kung ba't tayo nahihirapan na mag-move on. Pero kasi minsan, ang bigat na dala natin ay hindi na nagbibigay sa atin ng strength. Yung kakahawak natin sa what if, kakatakot natin na lumabas sa comfort zone. At sa bawat panahon na ayaw nating tanggapin na ito na talaga yun, nade-drain ka na pala. Nauubos ka na parang kandila.
So, ano nga ba yung mga signs na ito na yun? Time to let go. Time to go out and explore. Tatapusin ko na to. Paano natin malalaman kung oras na para bitiwan ng isang bagay? Maybe kapag mas marami na itong sakit kaysa sa saya. Yung araw-araw ka na lang umiiyak, down, nalulungkot. Compare sa araw na happy and jolly ka. Uy, hindi na ikaw yan. Kasi ikaw yung masiyain, pero ikaw pinipili mo, iyak ka na lang ng iyak. Baka sign na yan. Pwede rin na kapag hindi ka na nito pinapalago or sa halip pinipigilan ka. Alam mo, we are set to grow, not to be boxed out in one place. Huwag mo sayangin ang time na meron ka. Pangatlo, kapag wala na ang respeto, halaga o pagmamahal. Alam mo yung nakikita mo na yung sarili mo na magmamakaawa ka, hindi ka na kumakain, wala ka ng drive. Tama na. I-let go mo na. At huli, kapag nakita mo na ay, wait, ako na lang pala yung lumalaban. Sobrang kapit na kapit ako sa kung anong meron kami. Pero siya, wala lang. Naka-move on na. Sign na yun. Tama ka na. Mag-let go ka na. Alam mo kasi minsan, akala natin kapag binitawan na, we're losing something. Pero minsan, ang tunay nating ginagawa ay yung pagpapalaya natin sa ating mga sarili. Isipin mo na lang, nakahawa ka sa isang lubid, sa isang bangin. Tapos may hawa ka pang mga bagahe. Mas pinapabigat nito yung sarili mo. At kapag mas mabigat, mas nahihirapan ka pang kumapit at magstay. So, paano nga ba tayo magle-let go at magmo-move forward? So, hindi madaling bumitaw. Pero, ito ang mga bagay na makakatulong. Tanggapin mo yung mga bagay na hindi na mababago. Kasi hindi natin kontrolado ang lahat. May mga bagay na talagang, hindi para sa atin. Minsan, dadaan lang pala talaga yung bagay o tao na yun. Kasi, for the experience. For some learnings, maybe. Next is, huwag ka nang lumingon. Kasi kung lagi ka nakatingin sa nakaraan, paano ka susulong? Sabi ko nung mga nakaraang episode, tignan mo lang ang nakaraan para maging inspirasyon. Kunin mo lang doon yung mga learnings na nakuha mo from those experience. Lahat ng masakit, lahat ng hindi maganda, iwan mo na. Huwag mo nang balikan. Kasi paano ka susulong kung pabalik-balik ka? Isang sulong paharap, dalawang hakbang pabalik. Parang mali yun. Prioritize your peace. Ito yung isang very resonating things that I've realized. Pinaka-importante pala ay yung peace of mind mo. Yung kahit gaano pa kahirap, yung pag-let go ay isa palang gift
para sa sarili natin. It's a favor. Promise, prioritizing your peace of mind will give you a happy life. So ito, supplemental na lang to. Redefine the meaning of endings. So hindi lahat ng natatapos ay masama. Minsan, dyan magsisimula ang mas magandang kwento. Diba? Imagine yung mga mag-asawa. Hindi naman lahat yan first love. Nakailang jowa. Yung babae at lalaki. Bago nila natagpuan ang isa't isa. At nung natagpuan nila yung isa't isa, buo sila. Kasi dun sa mga naranasan nila sa nakaraan. Alam mo, letting go doesn't mean you're weak. It means you're strong enough to choose yourself. Kasi if you're holding into something na hindi na para sa'yo, tandaan mo, hindi mo kailangang dalhin ang lahat. Some things are meant to be left behind so you can step into something better. Let go mo na yan. Hakbang ka na. At pag humakbang ka na paharap, huwag ka nang lumingon pa. Alright, so thank you for listening to our Usapang Realidad. And I hope this episode spoke to you. And if it does, share your thoughts naman. I'd love to hear your story. Hanggang sa susunod, so keep growing, keep moving forward, and always choose yourself. Hanggang sa muli, paalam!